kayong kalagayan. Ito po ay isang bunting reaction lang doon tungkol kay Ninita, yung ginawa ni Sir Paul. Alam kong ayaw ni Sir Paul ang mga reaction videos, pero ito ay tungkol sa isang batang I am concerned about. Hindi naman ako sponsor or whatever, pero matagal ko na rin itong sinusubaybayan itong mga scholars na ito. At saka, ewan ko, I have a special thing for Ninita. Siguro ay dahil sa dating trabaho ko. Anyway, para sa akin po, yung pagsasabon po kay Ninita, ewan ko kung pagsasabon sa ang correct term doon, ay dapat po ay, para sa akin lang po ito ha, ewan ko sa inyo, pero mga ganong bagay at sa kay Ninita, dapat siguro ay behind closed doors na lang po yun. Kasi kawawa naman yung bata. Alam naman po natin na si Ninita ay may learning needs. Ewan ko lang kung napapansin ng mga iba, pero noon ko pa yan napansin na may learning needs si Ninita. Kung minsan niya halos mabigkas-bigkas na yan ni Sir Paul sa mga ibang vlogs niya pero something's holding back Sir Paul to say it. Pero sa mga iba na nakakapansin, alam na nila yan. Para sa akin po kasi, it's too much for Ninita to take yung sinasabon mo in front of a camera na mapapanood ng mga tao sa buong mundo. Kasi kahit naman may cognitive issues si Ninita, nakakapag-isip pa rin yan. Alam niya. Mga ganitong bagay po ay may impact sa mga self-esteem ng mga bata at sa kanilang mga mental health. Kung napansin din nyo sa huli ng video ni Sir Paul, sinabi niya kay Nanay Lorna, bantayan nyo yan, baka kung anong gawin yan. So that means to say that in hindsight, nare-realize ni Sir Paul na may impact yung, alam nyo na, yung pangsasabon kay Ninita. Kaya ito po, nag-comment din ako last time noon kay Marjorie recently, di ba? Sa mga ganitong bagay din. Mga teenagers ang mga ito. Let teenagers behave like teenagers in good guidance, yeah? Pero nag-comment din ako kay sa vlog ni Tutoy ba yun? Kuya Tutoy ba yun? O kay Tita Pibalab? Di ko na maalala na mga ganong bagay, hindi na natin dapat i-vlog. Alam nyo, when you are dealing kasi with young people, there are some boundaries. Kung ano ang dapat isawalat mo dyan. At iba pa. May mga dapat po tayong mga alituntunin na sinusundan when we are dealing with young people or young adults. So, marami sigurong magbubu sa akin yan. Magta-thumbs down, okay lang po. Pero sa akin lang po ay pag ganitong bagay na masasaktan ang bata, ay huwag na natin pong i-vlog. Siguro i-mention natin, pero wag yung actual na yung ganun na binablog habang ina-advisean o kinakausap na ganun, halos hindi makapagsalita si Ninita, hindi makapag-explain dahil pahiyang-pahiya. Ay, mga ganun po ay siguro ay hindi na natin dapat i-vlog, di ba? Yun lang naman po sa akin. Kawawa naman si Ninita. Si Ninita, maraming hindi naiintindihan. May cognitive issues yan. Yeah, there are things that she can't decide by herself dahil nga because of her needs. Ewan ko, magagalit si Sir Paul, pero I have to say what I have to say. Ito po ay hindi po ako galit, hindi, concern lang po ako na
as a send learning mentor, yun po ang dating trabaho ko. Nag-resign na lang ako dahil sa stress. Siguro ay Sir Paul, si Madam Yula knows this. Yeah? Ewan ko lang, si Madam Yula, siguro she has to medyo oops din siguro kung minsan ang gawin ni Madam Yola, kung minsan for Sir Paul. Do I make sense ba? Para sa inyo, ewan ko. Pero puro sa akin, yun lang po ang point ko. Dapat siguro yung pangsasabon sa mga bata ay gawin, wag i-vlog. Yun lang po. Have a nice day at continue to support Sir Paul because siya po ang nakita ko na vlogger. Although meron akong, hindi ako nanonood ng mga vlog noon ng charity vlogger sa basta lumabas na lang yung feed ni Marjorie sa, yung story ni Marjorie sa feed ko at ako yung na-curious and then I got hooked from then on. Ilang taon na rin yun. Ano po? Sir Paul, huwag ka pong magalit. At mga kababayan, huwag po kayong magalit. I am just voicing out what I think. And I have the right to voice out what I think. Diba? Hindi po ako galit. Nasa kay Sir Paul na po ito. Okay po. Bye. Have a nice day. Bye po.